15, beginning verse 44 to 54. But sa pagkakataon ito, let us read yung sinasabi sa verse 46. Handa na po ba kayo makinig? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, Kapatid. maliwanag po ba yung pandinig nyo? Amen. Sabihin mo sa kanyang katabi. Katabi. Anong tabingi? Katabi po, katabi. Sabi sa kanyang katabi. Katabi. Handa ka na bang makinig? Handa ka na bang makinig? Ano po yung kanyang sagot? Amen. At bago surigan sa link natin, ganito pong pagkasabi in Matthew chapter 13 from verse 46. It says like this, a hidden treasure. The kingdom of heaven is like what happens when someone finds treasure hidden in a field and buries it again. A person like that is happy and goes and sells everything in order to buy the field. At sa wikang sarili natin, gusto ko pong sabayan po ninyo ako para mas maganda at mas masaya. Sabihin natin ang sabay-sabay ng hindi sila sumabay, uulitin natin. No? Sabay-sabay po ha, nang makita niya ang isang perlas na napakahalaga, umuwi siya. Ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas. Mga minamahal na kapatid, katotohanan sinasabi po sa inyo ni walang halong biro na ito pong mabuting balitang ating tinungayan na maliwanag pa sa sikat ng araw ang sa pagtotoo at tunay na magpapala sa ating buhay spiritual. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Parang ayaw nyo na pumalakpak. At siyempre, bago po tayo patuloy na makinig ng Word of God, taas po natin ang ating dalawang kamay. Sapagkat sinasabi nga ng awitin, madalas, no? Lalong-lalo na during Mass, ang sabi na, di ba? But seek ye first the kingdom of God. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Sabi tayo, Mark 1, seek ye first. Jesus, Jesus, Jesus. Okay na? Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Man shall not live by bread alone,
ng aking puso. Mangusap po kayo. Samantalang ako'y matamang makikinig. In Jesus' name, matang natin magsabi ng malakas na ayan, at bago po tayo puputas natin ang ating dalawang kamay, sabihin natin parang nasa ambelan. Sabihin natin ang 3 beses sabay-sabay. Thank God, I am. Okay, sabihin lang tayo. 1, 2, 3. Thank God, I am blessed. Thank God. Kala ko dito na sa thank God! Sige po, muna po kayo mga kapatid na tayo mag-aral. Pahiram po ng inyong pandinig sa pagkakataong ito, mga ngaral na po ako. So kayo po may Bible, notebook, and ballpen. So mas maganda, mas mainam. So taas po yung kamay ng handa ng makinig yung totoo. Yan, sumigaw. Our message at this afternoon was entitled, pakinggan natin lahat. It was entitled, More Than Anything. Sabi natin, More Than Anything. Ibig sabihin, higit sa lahat. Sabi niyo nga po, higit Sa lahat. So pakinggan natin sa ating pagninilay ang nakapaloob sa mensaheng ito. At sa ating magkapatuloy nawa ang Diyos pong malaki ay magdagdag ng pagpapala sa buhay ng bats sa ating narito, gustong takal, siksik, lipin itong apaw at walang sukat paglagyan. At dito pa'y sinasabi, everyone values something in life. Money, success, possessions, or relationships. But Jesus teaches that there is something far more valuable than all of this. At yan po'y walang iba kundi ang sabi natin, the kingdom. Parang walang kalatoy-latoy. The kingdom of God. Sa madalit sabi, may mga bagay na mahalaga sa bawat tao. At yan po'y totoo. Una na dyan, yung sabi natin pera. Di ba? Kaya ang iba mukhang pera. Sabi natin pera, tagumpay, ari-arian, at mga relasyon. So mga bagay na mahalaga to sa bawat tao. Pero sabihin natin, ngunit, sino yung pangit? Ngunit, itinuturo ni Jesus na may isang bagay na higit na mahalaga. Say that word, higit na mahalaga. Higit na mahalaga kayo sa lahat. Amen? Higit na mahalaga kayo sa lahat ng ito. At yan po yung binanggit nyo kanina, walang iba kundi ang, sabi natin, kaharian ng Diyos. Now, talking about kaharian ng Diyos, dalawang bagay po yung pagka binabanggit yung salitang kaharian ng Diyos, dalawang pwedeng pumasok sa atin dyan. Amen? Dalawang kahulugan ang ibig sabihin niyan. Una, yun pong kaharian ng langit, the throne of God. That is the kingdom of God. That is the kingdom of God, no? Literally speaking, but most especially, pag sinabi natin kingdom of God, kaharian ng Diyos, walang iba, no? Lalong-lalo na yung spiritual kingdom ng ating puso. Sabi natin, the heart. So, sa ating magkapatuloy, more than anything is greater. It simply means, sabi natin, greater, more valuable than any other thing. So, ibig sabihin natin, higit sa lahat. Amen? Higit na mahalaga sa anumang bagay. 3 bagay pong nais kong impart sa inyo ngayong hapong ito, samantalang kayo nakikinig. So, ang tanong, nakikinig po ba kayo? Amen. Sana yung mga nasa bahay nakikinig din. Sabi natin, sana all. So, ulit higit sa lahat, sagutin natin yung tanong na ito. Why is the kingdom of God more than anything? Sabihin natin ng sabay-sabay, taas ang dalawang kamay. Bakit? Bakit yung iba hindi sumasabay? Sabay-sabay, bakit? Mas mahalaga? Tama mo ba yung sinasabi nyo? Sabi ulitin natin. Mas mahalaga? Ayan, sabi natin ulit. Bakit mas mahalaga? Higit sa anuman? Ang kaharian ng Diyos. Sabi natin, bakit? Una, ito po siya. First things first, number 1, why is the kingdom of God more than anything? Bakit po mas mahalaga at higit sa anumang bagay ang kaharian ng Diyos? Bakit siya higit na mahalaga? Una, first, because it has greater value. Sabi natin, because it has greater value. Ibig sabihin, sa madaling sabi, dahil ito ay mas higit na mahalaga. Sabi natin salitang mas higit na mahalaga. Mas higit na mahalaga. Merong mahalaga, di ba? Mas mahalaga.
At meron namang higit na mahalaga. So, there's a, what we call level, no? Parang yung, di ba? Parang yung bagay, di ba? Yung mahal, di ba? Di ba? Pinakamamahal. Nakikinig ko ba kayo? Amen. Salamat naman. So, it simply means, it is more precious, more important, and more worthy correction in God's eyes than other things. Ibig sabihin, ito ay higit na mahalaga. Say that word, higit na mahalaga. Higit na pinahalagahan at higit na karapat-dapat sa paningin ng Diyos kaysa anumang bagay. So yan po yung mga kadahilanan una kung bakit mas mahalaga higit sa anuman ang karya ng Diyos dahil ito ay, di ba? Yun nga po, no, why is the kingdom more than anything? Because it has greater value. Dahil ito ay may halaga, ang amin po ba, na higit pa sa lahat. Amen. Dahil ito ay may higit na halaga, something like that. Now, sa ating pagkapatuloy, no, in one word, in other word, it simply means, sabihin natin salitang supreme. Salitang supreme. Yan, hindi po yan noodles, ha? Amen? In one word, supreme, highest in value, Highest and value. or importance. Or important. Highest in value or importance. No? Sabihin natin, pinakamataas, Pinakamataas. ang halaga, Ang halaga. at kahalagahan. At kahalagahan. Grabe, no? Kaya nga dito sinasabi sa ating inawit kanina, di ba? Di ba? Sabi natin, seek ye first, di ba? Ang sabi ba doon? Second. Ang sabi ba? Third. Fourth. Fifth. Anong sabi? Seek ye. First. Anong sabi sa Tagalog? Ngunit, Ngunit. higit sa lahat, Sa lahat. unahin ninyo Amen. ang kape, ang almusal. Yan ba? Hindi. Ang Facebook, ang likes and share. Diba sabi dito, unahin higit sa lahat, ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Tandaan niyo po ito, ha. May mga pamumuhay, pero ang tanong, ayon ba sa kalooban ng Diyos? Amen? Kaya sabihin sa katabi, umayos ka. Umayos ka. Amen? Amen. Dapat ayon sa kalooban ng Diyos. At kapag ginawa natin ang bagay nito, ibibigay niya ang lahat ng ating kailangan. Diyan tayo, sabi mo, diyan tayo magaling. Diyan tayo galing. Amen? Diyan tayo mabilis sa salitang siksik, liklik at umahapaw, at walang sukat paglagyan. Amen? Let's go to the next number 2. Because it determines our eternal destiny. Kanina sa number 1, meron pa sana ako gustong idagdag, pero simple lang natin. Amen? Sabi nga, simple, pero rock. Amen? Bato ba yun? So, because it determines our eternal destiny. And it says like this, our response to God in this life determines where we will spend eternity. Minsan talaga, pag nag-English, nakakaburol din, you know? Our response to God in this life determines where we will spend eternity. Either with God, in heaven, or separated from Him. Ibig sabihin, ang ating pagtugon sa Diyos, sabihin sa katabi mo, katabi, Tabi. are you listening? Are you listening? Kikinig? Amen. O, pumalakpak po na malakas yung tulog. Yan. Uli! Seryoso. Uli! Yan. So, ito na. Okay sa akin. Uy! Kinig ah. Dito po yung sinasabi, ang pagtugon sa Diyos ay ang ating pagpapasya na manampalataya kay Jesucristo. Nakikinig po ba kayo? Amen. Kaya ang ibig sabihin ng faith, the word faith is simply means the now. Pag sinabi natin pananampalataya, ang kahulugan niyan ay ngayon na. Amen? So, it is the now word. Ibig sabihin, ang pagtugon kay Jesucristo ay pagtataglay ng pananampalataya. At yan ay nagaganap sa ating pagpapasya. Kaya ang sabi dito, magsisi sa kasalanan, sumunod sa kanyang salita, at manatiling tapat sa kanya. Amen? Amen. Ang ating pagtugon sa Kanya ay, sabi ito, no? Ay may walang hanggang kahilat na. Amen. Are you listening? Amen. So, anong sinasabi dito, mga kapatid pinamahal? Diba? Sa Acts chapter 4, verse 12. Pag sinabi natin destiny kasi, mga kapatid, yung ating patutunguhan. Dalawa lang naman yan eh. Langit o impyerno. Nakikinig ko ba kayo? Amen. So, sabi dito sa Acts 4:12, and I read, salvation is found in no one else.
For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So sa Tagalog, walang ibang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus. Nakuha niyo po ba yun? Sabi natin, taas ang dalawang kamay, walang ibang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas. Hindi si Batman, Hindi si Batman. hindi si Superman, Hindi si Superman. hindi si Captain Barbell, Hindi si Captain si Barbell. Jesus lamang. Si Jesus lamang. Amen? Amen. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong mundo, sa langit at sa lupa na ibinigay ng Diyos ang naliligtas ng mga tao, Amen. kundi ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Amen? Ito po yung Jesus sa langit, hindi yung sa lupa. Kasi yung Jesus sa lupa, minsan nagpupunta doon sa Madyungan eh. Hindi ko ba kayo pupunta sa sabungan eh, yung Kristo dito eh. Ako po may kausap dito. Amen. So that is number 2. And thirdly, mga kapatid minamahal, sinasabi dito, it gives our lives true purpose. Say it with me, sabi natin, because Because it gives The gift. our lives our life. true purpose. So mga kapatid, balikan natin. Bakit natin sinasabi na mas mahalaga, higit sa naman ang karya ng Diyos? Una, why we say that? Because it has greater value. Dahil ito ay may higit na halaga. Higit ko ba kayo? Amen. Amen? Pag sinabi natin higit na mahalaga, kasi no, it simply means superiority in rank. Pag sinabi natin superiority in rank, karampatang mauna. At yun yung sinasabi sa Matthew 6:33. Pag sumakita natin, una tigit sa lahat ng paghahari ng Diyos. Pangalawa, because it determines our eternal destiny. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, buhay mo yan. Buhay mo yan. Bahala ka. Bahala ka. Ikaw magpapasya, di ba? Amen. Amen? Pero kung tinatanggap mo si Jesus, di ba? Tsak yung ligtas ka. Amen. Pangatlo, mga kapatid, it gives our lives true purpose. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, Katabi. tatanungin kita. Tatanungin kita. Ano ba yung purpose ng buhay? Anong purpose ng buhay? Kumain, Kumain. magtrabaho, mag-aral, matulog. Kumain, magtrabaho, mag-aral, matulog. Yun lang po ba yun? Hindi. So, ang babaw. Amen? Kaya ang sabi dito mga kapatid, no? In its simplest biblical explanation, the kingdom of God gives our lives true purpose because it teaches us to live for God, follow His will, and use our lives to honor Him instead of living only for worldly things. We discover that our greatest purpose is to know God, love Him, and serve others. Sa madaling sabi mga kapatid, ang kaharian ng Diyos, say that word, ang kaharian ng Diyos, ang nagbibigay ng tunay, hindi 295, ng tunay na layunin sa ating buhay. Amen? Amen. Dahil tinuturuan tayo nitong mamuhay para sa Diyos. Amen. Yan po yung pinaka-purpose ng ating buhay. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Ang kaharian ang nagbibigay ng tunay na layo ng ating buhay. At ang tunay na layo ng ating buhay na nakapaloob sa kanya kaharian ay walang iba, brothers and sisters. Yung tayo po'y mamuhay para sa Diyos. Sabi natin, to live for God. Amen? Mamuhay para sa Diyos, sundin ang kanyang utos and to obey. Amen po ba? His teaching. To obey His commands. At ang sabi dito, at gamitin ang ating buhay upang luwalhatiin siya. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya dapat yung buhay natin, ginagamit natin para maluwalhati ang Diyos. Amen? Kasi nung unang panahon, Brother Ray, nung dumadaan tayo, di ba? Anong sabi? Ay, may demonyo. Ay, makukulam. Ay, bruha. Di ba? Pero ngayon, praise God, parating na si Sister. Sister, pagdasal mo ako para ako rin answered prayer. Yung may mga karamdaman namin gumaling. Di ba? Dapat gano'n tayo kasi nung unang panahon, di ba? Iniwasan tayo ng mga tao. Diba? Pag dumadaan tayo, sinasara nila yung bintana. Amen? Pag makakasalubong tayo, diba? Lumili sila ng landas. Pero ngayon, diba? Pinagpapasalamat na ng ating kapwa, ating kapitbahay yung buhay natin. Amen? Bakit? Sapagkat tayo po ay pinaghaharian na ng Diyos. Amen. Nakita si Kristo sa buhay natin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya kapatid, Kaya kapatid, ipagpatuloy mo yan. pagpatuloy mo yan. Tuloy, 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 tuloy. tuloy. Amen po ba? Amen. So
So malakas na palakpak sa Panginoon. Sabihin sa'yo katabi. Katabi. May naunawaan ka ba? May naunawaan ka ba? May naintindihan ka ba? May naiintindihan ka ba? Pinagpala ka ba? Pinagpala ka ba? Anong kanyang sagot? Amen! So nung sinasabi rito, in addition to that, a life centered on God's, ang sabi ito, no? A life centered on God, yan. Yan na. Nakuha niyo mo ba yun? Isa pa. Once again, let's try again. A life centered on God is richer than a life filled with worldly success. Ibig sabihin yan, sabihin natin, taas ang dalawang kamay, ang buhay. Ang buhay. Dapat may kabuhay-buhay. Ulit, ang buhay Ang buhay. na nakasentro sa Diyos Ay nakasentro sa Diyos. ay higit na makabuluhan. Ay higit na makabuluhan. At tunay na mayaman. At tunay na mayaman. Sabihin natin, ako yan. Ako yan. Kaysa buhay Kaysa buhay. na nakatuon lamang Kay nakataon sa lamang. tagumpay Sa tagumpay. at mga bagay At mga bagay ng mundo ito. ng mundo ito. Hingin ko ba kayo? Amen. Amen? Amen. So yung sinasabi rito, dapat yung buhay natin ay ang maging sentro niya si Kristo. Tulad nga ng sabi ng isang awitin, kasi medyo hindi pamilyar sa inyo at hindi nyo memorize, kaya hindi ko na ipapakanta. Yung pamilyar na lang. Kasi sabi ng awitin ito, more than anything. Ito po yung pinasikat ni Don Moen. More than anything, I love you, Jesus. More than anything. Ang title niyan, more than anything. More than worldly wealth. More than life itself. I love you, Jesus. Tulog na, baby. More than anything. Sige nga po, sabihin nyo, kanta tayo. Sabayan natin, more than anything. More than anything. I love you, Jesus. More than anything. More than worldly wealth. More than life itself. I love you, Jesus. More than anything. Narinig niyo na ba yun? Ngayon, narinig niyo ngayon, di ba? Amen. Di ba? Ngayon nyo lang dahil. Mapalakpakan natin ang So, ano ang ating message? More than anything. At bakit higit sa lahat? Sapagkat dahil ito'y may higit na halaga. Amen? Because it has greater value. Pangalawa, bakit higit na mahalaga? Amen po ba? Sa anumang bagay ang karya ng Diyos. Pangalawa, because it determines our eternal destiny. Amen po ba? Amen. So, diyan natin makikita kung saan tayo patungo. Amen po ba? Amen. So, ang ating pagtugon sa Diyos, diba? Ang ating pagkapasya, ng ating pananampalataya kay Kristo. Amen. So, nasa ating pagtugon yan. It's either yes or no. And thirdly na kapatid, because it gives our lives true purpose. Amen? Higit na mahalaga ang karya ng Diyos kaysa anumang bagay sapagkat siya po yung bibigay. Amen? Ng tunay na layunin sa ating buhay. At ang tunay na layunin ng ating buhay ay walang iba kundi higit sa lahat. Amen po ba? Amen. Kung tayo po'y mamuhay para sa Diyos. Amen po ba? Amen. Pangalawa, sundin ang kanyang kalooban. At ikatatlo, mga kapatid manamahal, yung siya po ay ating parangalan. Sa ating sinasabi, sa ating iniisip, at sa ating ginagawa. Amen po ba? Amen. Kaya kapag ang buhay natin, amen po ba, ay buhay na nakasentro sa Panginoon, brothers and sisters, ang sinasabi dyan, ito po ay higit na makabuluhan. Amen? At tunay na mayaman kaysa buhay na nakatuon lamang sa tagumpay at mga bagay ng mundo ito. So nawa tayo pinapagpala ngayong hapon ito sa simpleng mensahe na ating napakinggan. Palakpakan natin si Yahweh sa tayo ng malakas na sa sa pagkakataon ito, tayo po tayong lahat. At kaya natin na patuloy natin ibigin ng Panginoon. Ibigin natin siya ng higit sa lahat ng buong puso, isip, kaluluwa, at kalakas. Thank you, Jesus. Yes. Oh God. Kaya natin ngayon hapong ito na patuloy natin papagaliin ng Lord sa ating buhay. Jesus, Jesus, Jesus. Iibigin kita, Panginoon. Amen. Hallelujah.
Spirit as our Master Evangelist. Bless your people, Lord. From head to foot in Jesus' name. Yes. Kaya naman, lahat ay magtaas ng piling. Yes. And we say, Lord, iibigin ka namin. Aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kalooban, iibigin kita. Aking Panginoon, yes. Ating pag-awitin, di kita may pagpapalit. Sing. Sa anumang bagay dito, di ko kayang malayo sa'yo, hallelujah. At di ko kayang malayo sa'yo. Amen, Lord. Hallelujah. Say it to Jesus. Hallelujah, Lord. I bless yourself and bless your people. Di ko kayang malayo, hallelujah. In the presence of God, bless God. Ibigin kita. Ang buong puso. Sige na tayo po lahat sa natin sa ang buong puso. Iibigin kita, tayo pong lahat. Sing it again, iibigin kita, Jesus. Hallelujah. At ng buong, Amen, Lord. Ang buong puso. Ang buong puso. Ang buong puso. Taas natin ang ating dalawang kamay. Yung hapong ito kamang sumasalangit, nagpapasalamat po kami sa simple mensahe namin napakinggan. Tunay nga po ang layo ng aming buhay, hindi yung kumain lamang. Kumain, magtrabaho, matulog, mag-aral. Kundi pinakatunay na layo na ng aming buhay ay yung masumpungan ka. Yung masumpungan ng paghahari. Yung papaghari ka sa aming buhay. Yung ipamuhay yung iyong salita. Yung papaghari ng iyong kalooban sa aming buhay. At higit sa lahat, Panginoon, yung mabigyan ka namin ng karangalan. Dalangin namin na nawa sa pang-araw-araw namin buhay. Lagi niyo po kaming pangunahan. Sapagkat katulad ng sanga kung kami walay sa iyo bilang aming puno, wala kayong magagawa. Nawa nga po pag-intapatin niyo po na maging biyaya or blessing ang buhay ng bawat sandali. Nawa, Panginoon, hindi lang namin sinasabi na kami nasa iyo, kundi sa lahat sa buhay namin. Makita ka sa aming isip, makita ka sa aming salita, gawa higit sa lahat. Hindi lang sa pag-awit at pangaral. Let them see Christ in us, Lord. Let them see Jesus in us.
in the way we speak, in the way we live. At naniniwala kami ginagawa mo rin na patuloy mo gagawin. As we surrender our lives. At naniniwala po rin kami, Panginoon, na ngayong hapon ito, ang lahat ng hindi nagdalawang isip na dumalo ay answered prayer na. Pinagaling mo na. Pinagpala mo. Kaya patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan. Diyos kang makapangyarihan, noon ngayon at magpakailan-kailan pa man, El Shaddai ang iyong pangalan. And everybody say, malakas at malaki, Amen. Amen. So palakpakan po natin ang Lord. Wala nang mas malakas dyan. Amen. So sa pagkakataon ito, pasko natin ang ating mga Bible, ang bagwalit langis, lahat ng mga bagay-bagay. Gusto natin papaspasan sa Panginoon. Pagpalain ng Diyos, siyempre, din sa lahat ng gawain sa lugar dito, ang ating mga manggawa, si Pamanis na Julie, kanyang mga katawagan, ng hipan, ng nagalaman, no? At siyempre, kayong lahat na narito, sumusuporta, ating mga awit at manunuto. Yan din yung ating mga attendees na kapitbahay niyo. So, pagpalain ng Diyos sa ating buhay, ganang buhay po likod. At siyempre, ganun din po, no? Yung mga sari-sari store, meat store, pwes sa palengke, mga mahal natin sa buhay sa abroad, around Metro Manila, nasa probinsya, nagkatrabaho, nag-aaral, Lord, pag-iingat mo po, patuloy namin lang. At ganun din ang ating mga tinataas, most especially, ating mga prayer requests, kasama ng ating hando. At naniniwala tayo, ang Diyos ay makatarungan at makalibong beses na tumutunghay sa ating mga ginagawa. Kaya pagpalain ng Panginoon ang ating pagkakawang-gawa, sapagkat ang ating pagkakawang-gawa ay kasaganaan natin. Ang ating pagkakawang-gawa, pagbibigay, ay pagpapala sa atin ng Lord. Sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ng answered prayer at kinatagpunan ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Sabi natin, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let's sing it, please.